Ang Biblia ngayon. Isang pastoral na pag-aaral tungkol sa nilalaman ng banal na kasulatan, tutugon sa mga usaping kinakaharap natin ngayon. Batay sa katotohanan, lapat sa karanasan. Tuwing linggo, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, dito lamang sa Veritas 846, ang radyo totoo. Hatid sa inyo ng Paulines ng Biblical Apostolate ng Archdiocese of Manila at ng Veritas 846. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Ang Biblia ngayon. Makinig. Magandang gabi mga kapanalig at welcome po sa ating programang Ang Biblia Ngayon. Ito po si Sister Rose Agtara ng Daughters of St. Paul at Paulines Multimedia. Kumusta na po kayo? Binabati ko po ang lahat ng nakikinig sa kanilang mga radyo, sa Facebook Live at sa ating mga cable channels na excited ng mag-aral ng salita ng Diyos ngayong linggo. Alam kong handang-handa na kayong makiisa sa isang oras na pag-aaral at pagninilay ng salita ng Diyos dito sa ating programang Ang Biblia Ngayon. Kaya po ihanda na natin ang ating mga Biblia para makasunod tayo sa gagawin nating pag-aaral. Alam nyo, excited din po ako dahil napakaganda po at very interesting ang topic natin ngayong gabi. Si Santa Maria Magdalena na may kapistahan bukas, July 22. Isa po siya sa mga paborito kong santa. Tatalakayin po ito ng Director ng Biblical Apostolate ng Archdiocese of Manila. Nakasama po natin broadcasting live sa studio ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan, si Reverend Father Adonis Sacoro. Magandang gabi, Father Adonis. Magandang gabi, Sister Rose. Magandang gabi, mga kapanalig. Napakaligaya po natin ngayong araw na ito sapagkat tayo ay nagdiwang ng mga banal na Eucharistia. Ngunit ngayon din ay pinaghahandaan na natin yung kapistahan nga ni Santa Maria Magdalena na ating pag-uusapan ngayon. At mamaya po i-share namin sa inyo yung mga katanungan para magbahagi kayo. Pero kami po ay maligaya na tayo ay magkakasama muli. Pero bago po iyan, napakabuti pong pangunahan tayo ng Diyos at ng Espiritu Santo sa programang ito. Kaya tayo po ay magkakaroon ng pambungad na panalangin na pangungunahan ni Sister Rose. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, nagpapasalamat kami na tinipon mo kaming muli para matuto tungkol sa iyong banal na salita. Humihingi kami ng patnubay ng iyong Espiritong Banal upang makinig kami ng mabuti sa iyong mga aral at mas madali naming maunawaan at masibuhay ang mga ito. Patnubayan po ninyo ang aming tagapagturo ngayong gabi na si Father Adonis. Bendisyonan po ninyo ang lahat ng mga kapanalig na nakikinig sa programang ito at ang mga kasama naming naglilingkod sa istasyon ng Radio Veritas 846. Ipinagkatiwala ng iyong buntong na anak kay Maria Magdalena na ipahayag ang dakilang kagalakan ng pagkabuhay na magulit. Ipagkaloob mo na sa kanyang pamamagitan at halimbawa ay maipahayag rin namin na buhay si Kristo at makita siyang naghahari sa iyong kalwalhatian kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. O Jesus, ikaw ang daan, ang katotohanan at ang Iligtas mo kami.
O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. sa ngalan ng Ama at ng Anak, Espiritu Santo. Amen. She stands alone beside an empty grave. Tears of a broken woman on her face. Somebody took the one she loved away. He saw the beautiful beneath the skies, the treasure hidden in her broken heart. So empty now because her Savior's gone. But then a voice said, don't you cry, it is I. Go tell the world that I'm alive. I'll never leave you, I'll be by your side. Look up and dry your eyes. Go tell the world that I'm alive. Just like that woman by an empty grave, I've done so many things that made me feel ashamed. I don't feel worthy of the call he gave, but he says, child, don't you doubt, you're forgiven now. Go tell the world that I'm alive. I'll never leave you, I'll be by your side. Look up and dry your eyes. Go tell the world that I'm alive. Go tell the world that I am here. And there's a love that conquers every fear. Now in the name of love, go tell the world that I'm alive. There is no past too dark, no pain too deep. There is no one, nowhere out of my reach. Go tell the world that I'm alive. I'll never leave you, I'll be by your side. Go tell the world that I am here. And there's a love that conquers every fear. Now in the name of love, go tell the world that I'm alive. Go tell the world that I'm alive. Iba't ibang lasa, may salabat, turmeric at ampalaya. Idaan sa gaan, Idalite Herbal Day na yan. Ay, hirap gumalaw. Ay, napapasigaw. Daliri sa paa at kamay, sakit na, napapaay. Nandito ang turmeric capsules, tunay kang walastik. Mahalagang paalala, ang Turmerica Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts.
Nagbabalik po tayo sa ating programa, ang Biblia Ngayon. Katulad nung napag-usapan po natin, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang katauhan ni Santa Maria Magdalena. At bakit bukas ang kapistahan niya? Ito ay isang bagong pangyayari lamang. No? Nagkaroon ng kapistahan si Santa Maria Magdalena sa araw ng July 22. At ito inuulit ko, ito isang bagong pangyayari lamang na nangyari sa simbahan. No? At kailangan natin siyang kilalanin upang mabigyan liwanag din yung maraming mga katanungan tungkol sa pagkatao niya o kaya naman yung mga katangian na iugnay sa pangalang Magdalena, no? Yung mga awit, no? Magdalena, kalapating mababa ang lipad, no? Ito po yung bibigyan natin ng liwanag ngayon. Ngayon po ang teksto na ating pagninilayan o pagkukunan nitong mga pag-uusapan natin ay mula sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 2 at tatalon sa 11 hanggang 18. No? St. John chapter 20 verses 1 to 2 and then 11 to 18. No? Ito po yung Ebanghelyo para sa araw ng bukas. No? Ito yung babasahin sa ating mga simbahan. No? Ngayon po ang ating katanungan na pwede nyo pong sagutin, no? Ano ang pagkakilala mo kay Santa Maria Magdalena at paano mo nakikita ang sarili mo sa buhay niya? No? Kung kilala mo si Santa Maria Magdalena, nakikita mo ba yung sarili mo sa buhay niya? No, kaya po bukas yung ating text line para magpadala kayo ng inyong mga sharing, no? O kaya naman reflection tungkol sa katauhan ni Maria Magdalena. Ito yung text line po natin, 0918-837-4827, no? At bukas din po yung ating comment section sa Facebook Live, no? Na pwede rin po kayong magdala ng inyong mga comments, no? Pero bago tayo totoong pumasok, no, dito sa napakagandang buhay ni Santa Maria Magdalena, magkakaroon po tayo ng pagbabalik dinig, no, doon sa pinag-usapan nung nakaraang linggo na ibibigay sa atin ni Sister Rose. Balik dinig sa nakaraang katotohanan. Okay. So, nung nakaraang linggo po, tinalakay ni Sister Bernie Dianson ang ikatlong kahilingan sa Ama namin. Maganap ang kalooban mo. Tinanong niya, maaari kayang katulad ng dalawang naunang kahilingan ay ang Diyos ang magkukusa upang matupad ito? Hindi ginamit ni Sister Bernie yung traditional na salin na sundin ang loob mo, kundi maganap ang kalooban mo. Kapag sinabi daw kasing sundin, syempre ang tinutukoy na gagawa nun ay tayo. Hindi ito kilos ng Diyos. Ang ekspresyong kalooban ng Diyos ay hindi lang commanding will o kaloobang nag-uutos. Sinabi ni Jesus sa Matthew 12 verse 50, ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking Ama, yon ang aking ina at mga kapatid. Sa tekstong ito, ipinakilala ni Jesus ang katangian ng kanyang bagong pamilya, ang mga sumusunod sa kalooban ng Ama. Hindi lamang ito nakaugnay sa mga kautusan sa Torah, kundi ang lahat ng ginagawa ni Jesus. Sa madaling salita, ito yung planong pagliligtas ng Diyos. Kaya ang bagong pamilya ni Jesus ay hindi lamang ang mga tumutupad sa mga kautusan o sa Torah, kundi yung mga kasama ni Jesus na pumapasok sa plano ng Diyos na pagliligtas ng sanglikha. Ang unang-unang gaganap nito ay Diyos mismo. Sa Kanya yung plano at Siya lamang ang makapagsisimulang pakilusin ito. Hindi ito mahahadlangan ng tao. Ang papel lang ng tao ay yung ibukas ang sarili, tanggapin ito, at makipagtulungan sa kaganapan nito. Yung sinabi ni Jesus sa halamanan ng Getsemani na maganap nawa ang iyong kalooban, ito yung katulad ng ikatlong kahilingan sa Ama namin. Hindi lang ito pagsunod sa kautusan, sa halip ito'y tungkol sa kaganapan ng planong pagliligtas ng Diyos. Ito daw, sabi ni Sister Bernie, ang pinakaangkop na paraan ng pag-unawa sa ikatlong kahilingan ng Ama namin.
Medyo nakulangan po tayo ng oras kaya hindi niya natapos lahat yun. Kaya ipagpapatuloy po natin ito sa susunod na buwan. At kung gusto po ninyong marinig ang kabuuan ng programang Ang Biblia Ngayon last Sunday, available po ito sa Facebook pages ng Arca Ministry on Biblical Apostolate, sa Paulines Multimedia at sa DCRB 846 Veritas. Yun lamang po. Father? Sige po, napakaganda nung ating pinag-usapan ng isang linggo patungkol sa kalooban ng Diyos, no? At maganda rin ito dahil nakaugnay din ito sa katauhan ni Santa Maria Magdalena, no? Sa teksto po natin sa John chapter 20, nakita ni Maria Magdalena na walang laman yung libingan, empty tomb, no? Ayun, siya yung unang nakakita noon at ibinalita niya sa mga apostol, no? Kay Juan at kay Pedro. No, pero nung nakita na nila, umalis na sila, at si Maria Magdalena ay unang nakakita kay Jesucristong muling nabuhay, no? At eto nga, dito pa nga po yung famous line, no, na alam natin lahat, yung noli me tangere, no? Wag mo kong kapitan o wag mo kong hawakan, no? Dahil sabi ni Jesucristo, ako'y papunta sa Ama. Ngunit dito sinabi ni Jesucristo, ngunit sabihin mo sa aking mga kapatid, go tell my brothers, no? Itong nangyari, no? Sabi mo sa aking mga kapatid, ibig sabihin sa kanyang mga apostol. Kaya si Maria Magdalena ay pumunta sa mga apostol at sinabi niya, I have seen the Lord. Nakita ko ang Panginoon, no? So mahalaga itong tagpong ito sapagkat si Maria Magdalena yung unang saksi ng muling pagkabuhay ni Jesucristo at siya yung nagbalita nito sa mga apostol, no? Kaya nga maganda yung titulong inilagay sa kanya ni Saint Thomas Aquinas. Ang tawag sa kanya ay Apostle to the Apostles, no? Apostol siya ng mga apostol, o yung sa Latin yung Apostolorum Apostola, no? At ito po yung maganda kasi nung 2016, kaya sinabi ko bagong pangyayari lamang na ang araw ni Maria Magdalena ay kapistahan, dahil nagsimula lang ito nung 2016, no, na si Pope Francis sa tulong ng Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments ay naglabas ng bagong dekreto o decree, no? Noong June 3, 2016. At ano itong decree na ito? Ito yung tinatawag na Apostolorum Apostola. Ito yung Apostle to the Apostles. At ano yung sinasabi rito? Na itinataas yung ranggo, no? Nung pagdiriwang ng araw ni Maria Magdalena mula sa paggunita papunta sa kapistahan. Kasi noon, meron naman pagdiriwang pero paggunita lang, o yung tinatawag nating memorial, no? Obligatory memorial. Ibig sabihin wala siya sa level ng malaking kapistahan. Ngunit noong 2016 nga ay ginawa siyang kapistahan, no? Dahil dito, no, parang ipinantay ni Pope Francis si Maria Magdalena sa ibang mga apostol. Kasi mga apostol may mga kapistahan sila. At dito dahil nga si Maria Magdalena ay apostol ng mga apostol, kaya nagkaroon siya ng sariling kapistahan, no? Pero makikita rin natin dito bakit kaya binibigyan diin ng simbahan ito, no? Dahil ito'y nakaugnay, no? Dito sa sulat sa dekreto ni Pope Francis, nakaugnay ito sa role o yung sa bahagi o sa papel ng mga kababaihan, no, sa pagpapahayag ng mabuting balita, no? Sa pagpapahayag ng mga mabuting balita, ibig sabihin malaki yung bahagi ng mga kababaihan sa simbahan, sa misyon ng simbahan. At ito ay hindi na bago, no? Noong 1988, merong apostolic letter si St. John Paul II at ang pangalan ay Mulieris Dignitatem, no? At tungkol ito sa kahalagahan ng kababaihan, dignidad ng babae. Pero sa number 16 din ng apostolic letter na ito, binigyan din, no, ni Pope John Paul II yung papel ng mga kababaihan sa new evangelization. At doon, binigyan din niya yung katauhan ni Santa Maria Magdalena, no? Kaya nga, ngayon nakikita natin yung larawan ni Santa Maria Magdalena bilang apostol, no? Isang babaeng apostol, no? Okay, kaya nga, maganda rin ito kasi nung 2016, nung idineklara na kapistahan na ang araw ni Santa Maria Magdalena, kung maaalala natin mga kapanalig, no, ito yung taon ng awa, no? Year of Mercy. At mahalaga ito dahil ngayon ay pag-uusapan natin dahil si Maria Magdalena ay isang tao na nakasaksi at nakaranas ng awa
ng Diyos, no? At ito nga yung pag-uusapan natin ngayon, no? Babalikan natin yung simula, no, kung kailan inintroduce o pinakilala si Maria Magdalena sa Ebanghelyo, no? Ang pinakamagandang pagpapakilala kay Santa Maria Magdalena ay mula sa Ebanghelyo ni San Lucas chapter 8, no? Sabi rito sa Ebanghelyo na ito, sa kapitulo na ito, na si Jesus sa Galilea ay naglibot, no, sa bawat village, no, sa bawat bayan, at nagpahayag siya ng aral. At yung Luke 8 chapter 2, sabi roon, kasama doon ang grupo ng ilang babae na pinagaling at pinalaya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Ito, niliwanag dito na may mga babae na inaalipin ng masamang espiritu at pinalaya at may mga karamdaman. Isa rito si Maria Magdalena. Kung babasahin natin ito, mga kapanalig, tignan niyo sa inyong mga Biblia, Luke chapter 8, no, yung mga bersikulo doon. Sabi rito, isa rito si Maria Magdalena, kung saan lumabas ang 7 demonyo, no? At ito yung napakaganda yung pagpapakilala kay Maria Magdalena, na si Maria Magdalena raw ay inaalipin, no, ng 7 demonyo o 7 masasamang espiritu. At isang indikasyon ito na totoo na si Maria Magdalena, first hand, very personal, nakaranas siya ng pagpapalaya ng Panginoon at ng pagpapatawad ng Panginoon. At dahil dito, pag binasa natin itong bahaging ito ng Ebanghelyo ni San Lucas, at mula noon itong mga babaeng ito ay sumama na kay Jesus at nagsuporta sila, tumulong sila kay Jesus mula sa kanilang mga resources, sa kanilang mga kakayanan, no? Siguro sa kanilang finances o yung mga resources nila. Okay? Ngayon, mahalaga rito na si Maria ay tinawag na Magdalena dahil siya ay taga Magdala. Saan ba itong Magdala? Yung Magdala po ay nasa Galilea, no? Sa north ng Israel. At ito sa Galilea, maraming mga bayan dyan sa paligid ng Sea of Galilee o yung Sea of Tiberias. At isa rito yung Magdala. Yung Magdala, galing ito sa salitang Migdal, no? Ang ibig sabihin ay tore. No, kaya nga tinawag ito na Tower of Fishes kasi marami rong mga produkto, karamihan galing doon sa tubig, at ito yung isda, no? Ngayon, napakaganda kasi nung 2009 at 2021 nakahukay dito ng 2 ancient synagogues, no, mga sinaunang sinagoga. Ngayon, nung nahukay ito, napatunayan na dito ay dumaan si Jesucristo. Kasi si Jesucristo ay nangangaral sa mga sinagoga. At maaari, no, sabi ng mga archaeologists, dito na nagkatagpo, no, itong si Maria Magdalena na may 7 demonyo at si Jesucristo, at siya ay napalaya, no? Kaya nga ang tawag sa kanya ay Maria Magdalena, no? Ngayon, itong Magdala, ito ay isang lugar ng mga pagano. Kasi noon ito ay lugar ng mga Hudyo. Pero nung si Herodes ay ginawang capital ng Galilee, yung Tiberias ay itinayo sa ibabaw ng sementeryo, at ang mga Hudyo ayaw nilang umapak, makahawak o mapunta sa lugar ng mga patay kasi nagiging madumi sila. Kaya nung simula nung panahon na yun, nag-alisan daw yung mga Hudyo sa lugar na yun, kahit pa nga doon sa Magdala, no? Kaya nga ang naninirahan dito, karamihan daw ay yung mga trader, no, ng mga pagano at kung sino-sino. Kaya nga itong bayan ng Magdala, maganda noon, maunlad, pero parang pumangit yung larawan. At ito raw yung nangyari noong panahon ni Jesucristo, at makikita natin, maaaring dito kinatagpo sa panahon na ito si Maria Magdalena. No, ngayon po, kung meron po tayong mga messages o sharing, no, pumunta po tayo sa ating text line 0918-837-4827. Sister Rose, sa ating FB. O kaya naman po sa ating comment section ng Facebook Live. So meron na pong mga nagpadala, pero tungkol po, ang tanong po uli, ano ang pagkakakilala mo kay Santa Maria Magdalena at paano mo nakikita ang sarili mo sa buhay niya? Okay, sige po. Sasagutin natin sa ating pagbabalik.
Sa mga kapanalig, nagpapasalamat po ang Veritas 846, ang radyo ng simbahan, sa ating pagiging number 3 sa AM radio rating sa Metro Manila ng Kantar KBP. Isang biyaya po na dumadami ang nakikinig at naniniwala sa kahalagahan ng katotohanan. Ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Juan 8. Mag-ingat po tayo sa mga peking balita. Sabi nga ni Pope Francis, fake news is diabolic. Palaging makinig, kapanalig, sa Veritas 846. Sumainyo ang katotohanan. From Mega Manila, Philippines, to the World Wide Web, through broadcast and social media, Veritas 846 Kapanani, 55 years of Catholic broadcasting. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang ating pong oras, 33 minuto makalipas ang 8:08 ng gabi. Veritas Patrol! Kinatawan ng Santo Papa sa Pilipinas, ipinaalaala ang pag-ibig ng Diyos. Balita mula kay Jeremiah Figarola. Go ahead, Jeremiah. Ipinarating ni Apostolic Nuncio to the Philippines Archbishop Charles Brown sa mga mananampalataya ang kahalagahan ng pagmamahal ng Panginoon. Ayon sa kinatawan ng Vatican sa Pilipinas, katulad ng mga tupa na walang nagpapastola, higit na kinakailangan ng sanlibutan ang paggabay ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Ito ay upang malaman ng bawat isang tunay na kahulugan ng pagmamahal ng Panginoon, kung saan magiging daan din ito upang tunay na mahalin ng mga mananampalataya ang kanilang kapwa. Gayon din ayon pa kay Archbishop Brown na mahalagang maging mabuting pastol ang mga opisyal ng simbahan at maging ang mga mananampalataya upang magabayan ang isa't isa tungo sa layunin ng Diyos para sa buhay at sa sanlibutan. Ang mensahe pinarating ni Archbishop Brown sa kanyang pagninilay sa misang idinaos at kanyang pinangunahan bilang pagbisita sa Our Lady of the Assumption Parish sa Malate, Manila. Para sa Veritas 846 ang radyo ng simbahan, ako inyong kapanalig Jeremiah Figarola, sumainyo ang katotohanan. Veritas Patrol! Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Nagbabalik po tayo sa ating programa Ang Biblia Ngayon, mga kapanalig, Sister Rose. Pagpapatuloy po natin yung sinasabi ko kanina, maganda yung paglalarawan kay Maria Magdalena sa Luke chapter 8. Kasi rito may isang detalye, sinabi rito, kasama rito sa mga babaeng pinalaya sa masasamang espiritu at pinagaling ay si Joanna, asawa ni Kusa, nakatiwala ni Herodes. No? Alam naman natin si Herodes, no? Hinuli niya si Juan Bautista, merong party, may inuman, no? At nangangalo niya siya dahil kinakasama niya yung asawa ng kanyang kapatid. Ito yung atmosphere, no? At kung nagtatrabaho rin yung katiwala, no, eto nga si Kusa, sa madaling salita, apektado talaga ng pamumuhay noon sa Galilea itong mga babaeng ito. Kahit na si Joanna, asawa ni Kusa, nakasamang binanggit dito sa Luke chapter 8, no, ni Maria Magdalena, no? Ngayon, lumakad yung panahon, yung mga ama ng simbahan, no, lalo na si Saint Gregory the Great, yung Santo Papa noon, binigyan nila ng interpretasyon na itong 7 demonyo na sinasabi rito sa Biblia, no, ay yung 7 malalaking kasalanan, no? Alam natin ito yung pale gas, no? Pale gas, isang gas na nakalalason o palegas, no? Pride, anger, lust, envy, gluttony, avarice, sloth. Ito raw yun.
Dahil si Pope Gregory the Great din kasi naman yung nagbigay ng numero sa 7 malalaking kasalanan. No? Siya yung nag-formalize. No? Kaya nga, simula noon, no, para bang ang interpretasyon ay napakamakasalanan talaga ni Maria Magdalena. At yung mga panahon na yun, naiugnay si Maria Magdalena doon sa Luke chapter 7. No? Kasi pinakilala siya sa Luke chapter 8. Sa Luke chapter 7 kasi meron doon yung sa 36, verse 36 to 50, yung babaeng makasalanan sa isang bayan, maruming babae na pumasok sa bahay ng Pariseo at hinugasan yung paa ni Jesucristo ng kanyang luha. Sabi ng Pariseo, kung propeta ang taong ito, alam niya kung gaano karumi itong babaeng ito. Walang pangalan yung babae sa Luke chapter 7, kaya nga naiugnay na itong babaeng marumi ay si Maria Magdalena sa Luke chapter 8 na may 7 demonyo. Ngayon, hindi lang dun sa sinful woman ng Luke chapter 7 na iugnay si Maria Magdalena. Naiugnay din sa Maria Magdalena kay Mary of Bethany. Makikita natin sa John chapter 11 and chapter 12. Dahil si Maria ng Betanya ay hinugasan din yung paa ni Jesucristo. So para bang sinasabi, yung babaeng maruming makasalanan, Luke chapter 7, si Maria Magdalena makasalanan, si Mary of Bethany makasalanan din. At simula noon, talagang ito yung interpretasyon na para bang marumi ang pagkatao ni Maria Magdalena. No? Sabi nga nila, kalapating mababa ang lipad, no? Nagawan pa ng mga iba't ibang kanta. No? Ngayon, noong 1969, binigyan na ito linaw ng linaw ng simbahan, no? At noong 2021, no, ihiniwalay na itong kapistahan ni Maria ng Betanya at ni Maria Magdalena, no? Kasi noon, July 22 talagang paggunita kay Maria Magdalena. Pero hindi pa nga malinaw kung si Maria Magdalena ay si Maria ng Betanya. Pero noong 2021, sinabi na ng Congregation for Divine Worship na magkaiba itong si Maria ng Betanya at si Maria Magdalena. Si Maria ng Betanya ay nasa south, no, sa bandang Huda na ito eh. Yung Magdala, si Maria Magdalena ay sa north, no. Magkaibang babae. Si Maria ng Betanya, kapatid niya si Marta at si Lazaro, no. Kaya nga para maging malinaw, ang kapistahan ni Santa Marta, dati kasi paggunita kay Santa Marta ay July 29. Ngayon isinama na yung 3 magkakapatid, si San Lazaro, Santa Marta at Santa Maria na taga Betanya. So magkaibang babae po si Maria ng Betanya at si Maria Magdalena. Ngayon yung babae sa Luke chapter 7 ay sinasabi rin ng simbahan na iba, no? Hindi ito si Maria Magdalena. So ngayon, paano natin bibigyan na liwanag yung katauhan ni Maria Magdalena? Ang tanging alam po natin ay sinapian siya o inalipin siya ng 7 demonyo na ang interpretasyon ay 7 malalaking kasalanan. Pero hindi ibig sabihin na isa siyang babaeng marumi o kalapating mababa ang lipad na tinatawag ng marami, no? Siya ay merong 7 malalaking kasalanan at kahit din naman po lahat tayo, no? At ito lang yung pwede nating panghawakan sa katauhan ni Santa Maria Magdalena. Ngunit ang talagang dapat bigyan diin dito ay kung paano niya nakatagpo si Jesucristo. Ibig sabihin, pinalaya siya. Ang pagpapalaya, isang paraan ng pagpapalaya ng Panginoon ay pagpapatawad. Ibig sabihin, napatawad itong si Maria Magdalena. At ang pagpapatawad ay ekspresyon o pagpapahayag ng malalim na pag-ibig ng Panginoon. Kaya nga si Maria Magdalena ay totoong naranasan yung kapatawaran at pag-ibig ng Diyos. No, kaya nga sabi ng maraming mga theologian, no, nag-aral ng buhay ni Santa Maria Magdalena, sabi siya raw ay witness ng divine mercy. No, alam naman natin yung divine mercy. Itong larawan ng divine mercy, yung pag-agos ng tubig at dugo sa puso ni Jesucristo. Bakit? Kasi si Maria Magdalena, noong napagaling siya at napalaya siya ni Jesucristo, hindi na siya humiwalay. Simula sa north, sinamahan niya si Jesucristo hanggang sa south, sa Huda, sa Jerusalem, no? At noon ngang ipinako si Jesucristo, nandun siya. No? Talagang nakita niyan dumalo yung dugo at tubig sa tagiliran ni Jesucristo. Pero bago pa dumalo yung dugo at tubig sa tagiliran ni Jesucristo, naranasan niya na yung pag-ibig na nanggagaling sa puso ni Jesucristo. Kaya nga,
Si Maria Magdalena ay tanda, no, ng mga tao, no? Makasalanan, katulad natin, mahina, pero isang araw ay kinatagpo ng Diyos at pinalaya. No? At si Maria Magdalena ay matatag, no? Dahil umalis yung mga ibang apostol, pero siya ay nanatili, no, kasama ng ina ni Hesukristo. Hindi siya na-iskandalo sa krus. Totoo, nasasaktan siya dahil minahal niya ang kanyang Panginoon, pero hindi niya iniwan si Hesukristo sa krus. At ito yung katatagan ni Maria Magdalena at yung katapatan. At pagkatapos nung inilibing si Hesukristo, alam naman natin, maagang maaga pa, sabi sa John chapter 20, madilim pa, nagpunta na siya sa libingan. Ngayon, makikita natin dito yung lalim ng pagmamahal ni Maria Magdalena. Para sa mga babae, mapanganib bumangon ng madilim at pumunta sa isang lugar na mapanganib. Wala siyang kasama, siya lang, sabi sa Ebanghelyo ni San Juan. Pero bakit, ano yung nagtulak sa kanya? Bakit siya pumunta ron? Dahil yung pagmamahal ni Hesukristo ay lumikha sa kanya ng malalim na pagmamahal, kaya gusto niyang puntahan ang kanyang Panginoon dahil sa kanyang pagmamahal. Pangalawa, hindi mahalaga kay Maria Magdalena kung ano ang sasabihin ng tao. Sabi ko nga kanina, kapag ang isang Hudyo ay pumunta sa sementeryo, nagiging madumi siya. Hindi mahalaga sa kanya yon. Ang mahalaga sa kanya, napalaya na siya sa karumihan, no, noon ng Panginoon, pero ngayon gusto niyang makatagpo kahit makita man lang yung libingan at yung Panginoon na nagmamahal sa kanya. Makita natin dito yung napakagandang kasaysayan ni Maria Magdalena. At dito sa gitna ng kadiliman, hindi lang yung oras ng araw ang madilim, madilim din yung kalooban niya, maaring madilim yung isipan, no, dahil namatay sa harapan niya ang kanyang Panginoon. At alam natin yung karanasan ng kamatayan ay napakadilim, no? Marami sa atin, no, si Sister Rose, nakikiramay tayo, 'di ba, nung nakaraan. Kapag may karanasan ng kamatayan ay may nagiging madilim, no? At yung kamatayan ay iba't iba. Yung iba naman ay hindi physical na kamatayan. Minsan kamatayan ng pangarap, kamatayan ng isang relasyon, o kamatayan ng kahulugan sa buhay. Marami tayong dinadaan ng ganitong kadiliman, no? At dito si Maria Magdalena ay tinawag sa kanyang pangalan, Maria. At paglikon niya, nakita niya ang Panginoon. At doon nagsimula yung pagiging saksi niya ng Hesukristong muling nabuhay. Nung una hindi niya pa nakilala dahil puno pa ng luha ang kanyang mga mata. Pero siguro nung napahid na yung luha, naging malinaw, no? At ito mga kapanalig, yung larawin ni Maria Magdalena, isang taong totoong napatawad, totoong nagmahal, pero totoong binigyan ng pag-asa para maging saksi ng Panginoong muling nabuhay. At itong mga karanasan na ito yung apoy sa puso ni Maria Magdalena bilang babae, para ipahayag sa mga apostol yung kanyang nasaksihan. At ito yung misyon ng kababaihan, no? Mamaya po si Sister Ro may sasabihin sa atin, no, sa mahalagang misyon ng mga kababaihan sa ating simbahan, no, sa larawan nito ni Maria Magdalena, no? Pero bago po yan, yung mga nais magbahagi, no, pwede po kayong mag-message sa ating text line 0918-837-4827. Sister Rose? Or sa comment section po ng ating Facebook Live. Yan. Father, actually, meron na pong nagtatanong dito. Siguro yun lang muna ang sagutin natin kasi ang tanong niya ay, ito po bang July 22 ay, saan na siya? Si Alf Yambao, yun po bang July 22, feast or solemnity? Feast lang po. Mamaya sagutin natin, pagbabalik natin, pagkatapos natin ng ating maiksing patalastas. Break time na! Kumain ng tama, mag-exercise at mag-Ampalaya Plus. Clinically tested, ang Ampalaya Plus ay tumutulong sa pag-control ng blood sugar. Ang Ampalaya Plus ay may inam sa mga diabetiko at pre-diabetics. Kaya mag-Ampalaya Plus araw-araw. Mahalagang paalala, ang Ampalaya Plus ay hindi gamot at di maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Alagaan ng kidneys, uminom ng 8 basong tubig. Renalin, 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 araw-araw. Mahalagang paalala, ang Renalin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path.
Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Sige, nagbabalik po tayo sa ating programa, ang Biblia. Ngayon, yung tanong po kanina, meron po kasing iba't ibang antas yan. Merong memorial o yung paggunita, no, sa isang santo. Meron namang kapistahan, no, mas mataas siya, na pwede natin tawagin sa sukatan ng liturgy, no. Pero yung solemnity, ang tawag sa kanya sa Tagalog ay dakilang kapistahan, no. Mas mataas pa siya kaysa sa kapistahan lang, no. Yung kay Maria Magdalena ay kapistahan, no. Katulad ng mga ibang apostol, no, ay kapistahan. Pero yung mga dakilang kapistahan, ito yung nakikita natin na malaki talaga yung bahagi sa kasaysayan ng kaligtasan, no? Kapistahan, dakilang kapistahan, Solemnity of the Immaculate Conception, no, yung kapanganakan ni Juan Bautista at iba pa, no. Ngayon po, Sister Rose, no, ito po yung mabuti po kung pinag-uusapan natin yung misyon ng isang babae. Siyempre po ang tatanungin natin ay isang babae, no, na gumagawa ng kanyang misyon. Bago po namin basahin yung inyong mga message, pakinggan po natin si Sister Rose. Sa ating panahon, marami pong mga kababaihan ang nag-aalay ng kanilang kakayahan at yung mga kaloob, yung mga talents nila at lakas. At yung iba talagang buong buhay ay inaalay para maipalaganap ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Sa Biblia, alam na naman natin kung sino yung mga yun, di ba? Si Joanna, si Maria na ina ni Santiago, si Priscilla, asawa ni Aquila, si Phoebe na diakonesa, yung babaeng Samaritana sa balon, di ba? At pinakilala niya si Jesus sa kanyang mga kanayon. Pero sa ating panahon, ang dami rin po, di po ba? Katulad ni Maria Magdalena dun sa ating opening song, lahat po tayong mga kababaihan, tinatawag tayong magbalita sa buong mundo na nandito si Jesus, na mayroong pag-ibig na nananaig sa bawat takot at bawat kadiliman. Nagaano man kalalim ang iyong sakit, walang sugat na di mahihilom at di maaabot ni Jesus. Buhay siya at hindi niya tayo iiwan. Narito siya sa ating tabi, kaya hindi tayo dapat matakot. Sabi nga ni Pope Francis, no, even with all the disappointments and defeats in our life, there is a God who is close to us, who calls us by name, who tells us, arise, don't cry, because I have come to set you free. Alam niyo po, habang nagninilay ako dito, ang iniisip ko, yung mga santo na kababaihan, katulad ni Saint Teresa of Lisieux, isa siyang mongha, nanatili lang siya sa isang kumbento. Hindi naman siya lumabas ng kumbento, pero ang dami niyang taong natulungan dahil ikinalat niya ang salita ng Diyos. Sa buhay niya, sinulat niya ang kanyang yung story of a soul, no? Tapos, naisip ko din si Mother Teresa ng Calcutta. Siya naman ipinalaganap niya ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng pag-asikaso, pangangalaga sa mga may sakit, sa mga matatanda. Tapos nandun din si Edith Stein, isa itong philosopher. Pero inialay niya ang buhay niya. Jewish po siya, at isa po siya sa mga martir during the war na kasama po siyang sinunog dahil isa siyang Hudyo. Iba-iba po ang bawat babae dahil sa ating, yung tinatawag ni si John Paul II, ang sabi niya, the feminine genius. Iba po yung kakayahan ng babae sa pagsasabuhay ng kaligtasan at ang pagkalat nito. Kami po bilang mga Daughters of St. Paul, ang sa amin ay ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng mass media at social communication. So, ang bawat isa po, lahat po ng mga kababaihan, yun po yung ating tinatawag na genius, yung ating kakayahan na iba po yung kakayahan ng mga kalalakihan, iba po yung sa atin. Dahil ang sa atin po ang mahalaga, yung relasyon, yung makiugnay sa mga
tao, hindi mahalaga kung mayaman, mahirap, ang mahalaga maipadama ang pagmamahal, pagmamalasakit. So yun po ang sa akin na ang kailangan po natin, katulad ni Maria Magdalena, manatiling matatag kahit na nandoon sa paanan ng krus. Umiiyak, nagdadalamhati, pero nananatili. Yun po ang tinatawag sa atin na yung faithfulness natin sa ating pananampalataya at faithfulness natin sa mga taong minamahal natin. Salamat po, Sister Rose. Napakagandang pagninilay, no? Kaya po mga kababaihan, napakahalaga po ng inyong papel, no? Ang inyong bahagi. Wala pong simbahan kung wala kayo, no? O, Sister, babasahin ko rito, may mga padala, no? Nagpapabati si Kapanalig Esther Salandana ng Caloocan City, no? Palagi siyang nakikinig, no, nagpapakumbaba siya, no, at pinagdadasal niya rin yung kanyang kapatid na si John, ang kanyang sister na si Fel, pagpalain daw sila, no. Pero dito may sharing dito, sister, mga kapanalig, sabi niya, good PM po, katulad ko si Santa Maria Magdalena, sapagkat sa katauhan ko rin ay may 7 mortal sin na unti-unting tinatanggal sa akin sa pamamagitan ng mga steps pababa. Ito po yung steps pababa, ito yung binyag, kasi yung ancient na binyagan may 7 hakbang pababa, ayun simbolo ng pag-aalis ng 7 malalaking kasalanan. Sige po, salamat sa kapanalig 5698. Meron din po rito, yung isang kapanalig natin, sabi rito, sinasabi na si Maria Magdalena ay pinagaling ni Kristo mula sa sumasanib na masasamang espiritu. Ako din ay pinagaling ni Kristo sa pamamagitan ng pag-iwas sa gawaing masasama, hindi na gumagawa ng mga bagay na naaayon sa Panginoon. Sabi niya, salamat po Father Adonis sa salita ng Diyos. Naliwanagan ako na ang 7 masasamang espiritu ay ang 7 kasalanan. At si Maria Magdalena at Maria na kapatid ni Marta ay magkaiba. Kasama ko po na nakikinig sa inyong programa ang aking tatay. Salamat sa Veritas. So, salamat din sa iyo kapanalig 0167. No, Sister Rose, meron ba dyan sa ating Facebook comment section? Meron po, mga kasama pong nanonood, si Tisay Espina, Connie Lourdes Micor, Fe Pantaleon watching from Castillejo, Zambales, si Susan Apostol po, bumabati, good evening po, pakisama niyo sa panalangin at kagalingan po at financial blessing. Si Lilia Mercene is watching, kasama ni Benedict Sister Paglinawan, Mary Anonas, Grace Ann Velez, Marisa Ferrer. Si Cynthia Orozco bumabati ng good evening po, Father Adonis and Sister Rose. Si Ann Tanaka, Neil Pueto. Si Vilma Teresita Tarot Talosa at Lulu Lim. Bumabati mula sa St. Joseph Parish ng Gagalangin. Si Catherine Ignacio Salvador, good evening po. Si Chub Jr. Muto. Si Arganda September, sabi niya, credo po, sumasampalataya po ako sa lahat. Si Aramis Boncava, blessed Sunday po sa inyo. Jerry Manlapas, good evening po, Father Adonis. Medi De La Rosa, good evening po, Father Adonis Saclolo and Sister Rose. Tapos si Jenny Egat, blessed Sunday, Father Adonis, Sister Rose, keep safe, happy feast of Saint Mary Magdalene. At si Han Bimorde, good evening po from Australia. So, yun po yung mga nandito sa ating Facebook. Ayan, napakarami pala sa ating bumabate. Sister Rose, mga kapanalig, salamat sa pagsubaybay ninyo, sa pagsama nyo sa amin dito sa aming programa. Ang seminaryo po namin ay masaya rin, sapagkat ang patrona ng aming seminaryo ay si Santa Maria Magdalena, kaya may malaki pong kapistahan sa amin. Sa Redemptoris Mater Archdiocesan Seminary of Archdiocese of Manila, no, ang patrona po namin na si Maria Magdalena. Ako, palagi akong nananalangin sa kanya, no? Lalo na po sa labanan natin sa ating mga kasalanan,
No, kasi ito yung talagang naranasan ni Santa Maria Magdalena at totoong nagtagumpay naman sa tulong ng Panginoon, no? Kaya ngayon, Sister Rose, siguro hingin natin yung intercession ni Santa Maria Magdalena ngayon at lalo na po bukas, no? Sige po, siguro Sister Rose, tatapusin natin ang ating programa sa pamamagitan ng isang maiksing pangwakas na panalangin. Maaring pangunahan tayo ni Sister Rose sa pagwawakas ng ating programa sa isang panalangin. So, bago po yun, maraming salamat po sa pakikisa ninyo ngayong gabi. Salamat ng marami sa ating tagapagturo, si Father Adonis, sa pagpapakilala niya ng mainam kay Santa Maria Magdalena at sa kanyang taguri bilang apostol sa mga apostoles. Salamat din po sa lahat ng ating mga panalig na nagpadala ng kanilang pagbati, comments, tanong, kahilingan at nakiisa sa atin ngayong gabi. Inaasahan ko pong makakasama kayong muli sa susunod na linggo dito sa ating programa, Ang Biblia Ngayon. Sa ngalan po ng ating mga co-pilot na nasa studio ng Veritas 846, kay Romar Bendo na ating PA, at kay Jimmy Francisco sa technical side, ako po ang inyong lingkod, si Sister Rose Agtarap, na nagpapasalamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon sa lahat ng kanyang biyaya at sa pagpapadala ng kay Santa Maria Magdalena, ating halimbawa, lalo na ng mga kababaihan, no? Na sana maging matatag tayo sa lahat ng ating mga pinagdadaanan, maging faithful sa Panginoong Diyos, sa ating pagsunod sa Kanya at pagpapakita ng pagmamahal sa mga nakasama natin at sa lahat. Salamat po, Sister. Ngayon po, bibigay natin ang pagbabasbas, no, sa ating mga kapanalig at sa atin din mula sa ating Panginoon, no? Sumainyo ang Panginoon. Sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, gayon din ang inyong mga pinakamamahal sa buhay ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo, taglay ang kapayapaan ng Panginoong nagmamahal sa atin. Santa Maria Magdalena, ipanalangin mo kami. Ipanalangin mo kami. Sumainyo ang katotohanan.